makaupo na po tayo. Amen. Pag-aralan po ngayon natin yung wisdom. Amen po ba? Sabi po riyan sa Proverbs 4:7, wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and all you're getting, get understanding. Ano po ibig sabihin nun? Ano po? Alam niyo po, meron po magpapatunay na talagang ang wisdom is the principal thing. Yan ay pinaka-importante sa lahat po, yung wisdom. Amen po ba? Sabi po, ang akin pong idol dyan, si King Solomon, nung pong pinapili siya ng Panginoon, ano yung gusto niya, ano po, hindi niya pinili yung kayamanan, hindi niya pinili yung kapangyarihan, pero pwede niyang piliin yun, ano po, pero ang pinili niya ay walang iba kundi yung wisdom, ano po. At nung pinili niya yung wisdom, kasunod nun, pinagkaloob din ng Panginoon yung kayamanan, yung kapangyarihan. Ibig sabihin, totoo nga na yung wisdom is the principal thing. Ano po? Next. Proverbs 2:6, sabi po rito, for the Lord gives wisdom, out of His mouth come knowledge and understanding. So, makita natin, ang wisdom galing sa Panginoon. Amen po ba? Hindi mo pwedeng bilhin yan. Hindi mo pwedeng basahin na lahat ng mga libro dito at makakakuha ka na ng wisdom. Hindi po no? Although, makikita natin na pagka sinabi sa mundo na wisdom, ikaw ay may pinag-aralan, ikaw ay nakapag-aral lang matagal, at ikaw ay mayroon ng experience. Yun po yung wisdom ng mundo. Pero mapag-aaralan po natin yan mamaya. So, isa po sa source of true wisdom ay walang iba kundi si Yahweh. Ano po? Next. Sabi rito sa next po. Next. Okay. Pag-aralan natin ngayon yung wisdom of the world, pero basahin ko muna sa inyo yung James 3:17. Sabi rito, but the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. So makita natin na yung wisdom ng Panginoon ay pure. Perfect. At hindi lang yan, ang wisdom ng Panginoon is peace-loving, considerate, submissive, full of mercy, and good fruit. Tapos impartial pa siya at sincero. Next, Okay, makita natin, pag-aralan po natin yung wisdom of the world, Sabi rito, yung wisdom ng mundo ay hit or miss. Ano ba ibig sabihin ng hit or miss? Ibig sabihin, pag nagplano ka, pumalpak yung plano mo, punta tayo sa plan B. Ibig sabihin, hindi siya consistent, nagbabago-bago. Nakita nyo, nagbabago-bago yung wisdom sa mundo. Unlike sa wisdom ng ating Panginoon is perfect siya. Hindi na yan mababago Perfecto kasi. At makikita natin yung wisdom ng mundo ay sabi, ay revenge is sweet. Pag nanonood tayo ng mga pelikula, pagka naaapi yung bida, at pagka ito'y gumaganti na at nagre-revenge na, talaga namang halos sabihin, sige, suntukin mo. Diba? Revenge is sweet. Pero ang wisdom ng ating Panginoon ay peace-loving. At sinabi rin ng Panginoon sa atin na yung paghihiganti, hindi para sa atin. Kung ginawan ka ng masama na isang tao, hindi naman ang maghihiganti sa atin ay ang ating Panginoon. Nakalagay din po sa salita ng Diyos yan. Amen po ba? Nakuha po? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi rin po selfish yung wisdom ng ating Panginoon. Ito po ay considerate. Sa halip na isipin yung sarili, yung kapwa ang inuuna. Yan po yung wisdom ng ating Panginoon. Hindi lang yan, Ang wisdom ng mundong ito, laging sinasabi, ako ang tama.
ang wisdom ng ating Panginoon may submissive. Bakit submissive? Ibig sabihin, kung tama ka, kung naaayon sa salita ng Diyos yung mga sinasabi mo, ay magsasubmit ako sa iyo. Ganun po yung wisdom ng ating Panginoon. Hindi po self-gain ang wisdom ng ating Panginoon. Ano po? Kung hindi yung maawain po siya, maawain at laging ginagawa yung magandang bagay. Ano po? At hindi siya cancel culture. Ano po? Impartial and sincere po ang wisdom ng ating Panginoon. Next po. Ay? Dito ba? Ayan, sige. So, makikita po natin, ang source of wisdom, walang iba kundi si Yahweh at yung kanyang salita. Amen po ba? Nakita po natin, ano? Sabi rito, sa 2 Timothy 3:16, familiar na verses, all scripture is God-breathed and is profitable for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. So, ang isa po pang true source of wisdom ay walang iba kundi yung scriptures. At yung scriptures po, God-breathed. Hiningahan ng Panginoon. Ano po? Yung Espiritu ng Panginoon, inihinga niya dun sa salita niya. Ano po? At ito ay nagtuturo sa atin, nagre-rebuke sa atin, nagko-correct sa atin, at nagtre-train sa atin ng magagandang bagay na dapat nating gawin. So yan po, ano? Yan po yung role ng scriptures in imparting wisdom. Next po. Ngayon, ito po, ano? Puntasan po natin yung God-breathed. Ano? Yung God-breathed po ay, ang Greek origin yan, ang name po ay Theopnestus. Yung Theo is God, plus Neo, breathe heart. At yung Neo naman po, ang root word po niyan ay lepnoma, spirit. So makikita po natin ano, na yung Espiritu ng Diyos, ano po, inihinga niya dun sa salita niya. Amen po ba? Nakuha niyo po ba? Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Sabi po sa ayaw. Okay, sabi po sa 1 Corinthians 1:30, but because of Him, you are in Christ Yeshua, who become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. So, ang isa pa pong source ng wisdom, walang iba kundi ang ating Panginoong Yeshua. Sabi but because of Him, you are in Christ Yeshua, who become for us wisdom. Kaya hindi, yung wisdom po, hindi po natin makukuha kung wala po sa atin yung Espiritu ng ating Panginoong Yeshua. Hindi po natin wala po tayong makukuha ang wisdom from God, yung wisdom ng ating Panginoon, kung hindi po natin tinatanggap ang ating Panginoong Yeshua Christ, kung hindi pa po tayo saved, kung hindi pa nananahan sa ating mga puso ang ating Panginoong Yeshua, sigurado, hindi nyo po matatanggap ang wisdom. Amen po ba? So makikita po natin, nakita po natin sa John 1:1, sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, yung pong tatlong triune, yung pong Trinity, ano po? Yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ay sila po yung true source of wisdom. Amen po ba? Nagtutulong-tulong po sila para tayo makapag-gain ng wisdom. So, yung wisdom po na naaayon sa kanilang kalooban. So, ang source of wisdom, Yahweh, God's words, and Yeshua. So, maliwanag po ba ang source of wisdom? Amen?
Yan po yung source ng wisdom. Yan po ang pinaka-true source. Ngayon, ang tanong, how do we get wisdom? Ano po? Sabi ko nga po sa inyo kanina, kung hindi niyo pa po tinatanggap ang ating Panginoong Yeshua Christ bilang yung Diyos o tagapagligtas, hindi ka makakapag-gain ng wisdom. Hindi mo mag-get ang wisdom. Amen? Kasi nga, sino-sino ba yung source ng wisdom? Ang ating Panginoong Yahweh, ang salita niya, at ang ating Panginoong Yeshua. Kung isa doon ang wala, hindi ka makakakuha ng wisdom. Ano po? At sabi rito, how do we get wisdom? Paano tayo makakakuha ng wisdom? Kung nasa atin na yung source of wisdom, tinanggap na natin ang ating Panginoong Yeshua Christ, Christian na tayo. Ito po, sabi Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. So, yun daw pong first step na kailangan na first step natin para makapag-gain. 34:11 sabi, come my children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Whoever of you loves life and desire to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Yan na naman po, Yan na naman po, yan na naman ang sinasabi na kung sabi ni King David, sabi niya, mga anak, sabi niya, pakinggan niyo ako, tuturuan ko kayo kung paano magkaroon ng takot sa Panginoon. Kung sino man sa inyo ang nagmamahal sa buhay at nagdi-desire ng maraming magagandang araw pa na darating sa buhay niyo, ay, sabi, iwasan ninyo ang inyong dila na magsalita ng masama. At yung inyong bibig sa pagsasalita ng kasinungalingan. Diba po ba? Yun po yung pinakamabigat. Tingnan niyo po, yung taong nagsisinungaling. Alam mo na agad na nagsisinungaling una pa man. At wala na siyang sasabihin kundi puro kasinungalingan. Kasi yung kasinungalingan sinabi niya ngayon, at ay para maituwid yung kasinungalingan sinabi niya ngayon, ay itutuwid din niya ng another kasinungalingan pa. At yung kasinungalingan niya yon, puro kasinungalingan na. Wala na pong hindi kasinungalingan masasabi siya sa kanyang bibig. Bakit? Sanay na siya. Amen po ba? Kaya yun yung sabi ni King Solomon. Pwede natin gawin yun, pero wala kang fear of the Lord pagka ganon. Amen po ba? Paliwanag? Bakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon, yung step 1, para mag-gain natin yung wisdom is kailangan magkaroon tayo ng fear of the Lord. Na ipaliwanag na natin. Yung pangalawa, yung second step of gaining wisdom is to ask God. To ask Yahweh. Sabi sa James 1:5, if any of you lack wisdom, let him ask God who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. Tingnan niyo po, gusto natin magkaroon ng wisdom, hindi naman po tayo nag-aas, hindi naman natin hinihingi. Minsan gusto nating i-answer yung prayer natin, hindi rin natin hinihingi sa Panginoon. Ang mahalaga, hinihingi po natin yan sa Panginoon. At yun yung sabi ni James, na kailangan po nating hingin sa Panginoon kung gusto nating magkaroon ng wisdom. Amen po ba? Maliwanag po? Next. Sabi sa James 1:6-7, but when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from God. So, kung hihingin po natin yung sa Panginoon, kailangan paniwalaan mo. Ask God and do not doubt. Kasi minsan, gano'n na ugali natin. May hinihingi tayo sa Panginoon, baka naman hindi ibigay ng Panginoon sa akin to.
na binabawi mo agad na ay baka naman hindi ibigay sa akin ng Panginoon. Amen po ba? Kung manghihingi ka rin lang, paniwalaan mo ng ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? And that is faith. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. So, tingnan mo, matatapos na tayo. Sabi dito, gaining wisdom is number 1, the fear of the Lord. Number 2, ask God and do not doubt. Number 3, learn from God's word and wise counsel. Ayan po ba? Para tayo makapag-gain ng wisdom, kailangan matutunan natin yung salita ng Diyos. Basahin natin yung salita ng Diyos. Pag-aralan natin yung salita ng Diyos. Ano? At hindi lang po yan. Pagka may problema tayo, kailangan meron tayong i-ask ng mga wise counsel. Ano po? Tingnan niyo po, ano? Sabihin ko ito sa mga kabataan. Kailangan sa ating mga kabataan at sa tayo din, ano? Kung tayo makipagkaibigan tayo sa Kristiyano. Ano? At kung ang kaibigan natin na hindi Kristiyano, siguraduhin natin na tayo yung makaka-influence sa kanila at hindi tayo yung mai-influensyahan nila. Kaya po ba? Na pagkakasama mo yung friends mo, pagkasama mo yung mga tao na kaibigan mo na hindi sila Christian, ay hindi ka na rin Kristiyano. Yung mga ginagawa nila na alam mong un-Christian, ay ginagawa mo na rin pagkakasama sila. Pagkakasama mo naman yung mga Kristiyano, eh Kristiyano ka. Anong tawag sa iyo nun? Kunyamo. Ano po? So sabi, learn from God's word and wise counsel. Hindi ka pupunta dun sa taong hihingi ka ng payo. Kunwari, mag-asawa kayo. Tapos may kaibigan ka, tapos ang hihingan mo ng payo yung hiwalay sa asawa. Samantalang ang ihihingi mo ng payo, paano kayo magkasundong mag-asawa? Hindi mangyayari yun. Kailangan, hingi ka ng payo sa wise counsel. Sino yung wise counsel? Meron kang pastor. Meron kang kaibigang Kristiyano. Meron kang mga kaibigang workers, mga tagapagturo. Lapitan mo sila. Ano po? At may impart nila sa iyo yung wisdom na meron sila. Next. Sabi rito, where there is no counsel, the people fall, but in the multitude of counselors, there is safety. Diyan sa Proverbs 11:14. Pinapakita lang naman po dyan na talagang kailangan po natin ng mga Christian counselors kung tayo magkakaroon ng problema. Ano kasi sila yung na-imparta ng Panginoon ng wisdom. Ano po, katulad ng pinag-aaralan natin. Ayan. Tapos na po tayo. Sabi rito, Hebrews 5:14. But solid food is for the mature, for those who have their power of discernment trained with constant practice to distinguish good from evil. So, learn and experience obedience. Kung alam natin yung salita ng Diyos, alam natin yung source kung saan ang gagaling ang wisdom, kung gusto nating mapag-gain ng wisdom, ay kailangan matuto tayong sumunod. Amen. Kasi, hindi mo yan masasabing wisdom kung, alam mo nga, galing sa salita ng Diyos, pero kailangan, sabi, get understanding. Kailangan ma-understand mo kung ano ba talaga yung wisdom. At hindi mo maiintindihan o ma-understand yung wisdom kung hindi mo, susundin. Hindi mo isa sa buhay kung ano yung mga sinabi ng Panginoon. At pagka yun ay sinunod na natin, na isang buhay natin, makikita natin kung ano yung bunga. At pag nakita na natin yung bunga, pwede na ngayon tayong mag-impart ng wisdom sapagkat ito ay alam natin na galing sa Panginoon. Alam natin kung ano yung mangyayari. At alam natin na ito'y wisdom. Ito ay nai-impart natin sa ating kapwa. Amen po ba? Nakuha niyo po ba?
So, lahat po ng tinatawag nating wisdom ay hindi magiging wisdom kung hindi po natin ito isasabuhay muna natin sa ating sarili. Ano? Para po yung nagpre-preach, pag nagpre-preach ka dito, pagkatapos yung ipinipreach mo, hindi mo ginagawa, hindi nakikita sa buhay mo, hindi po yun wisdom. Head knowledge lang po yun. Hindi po yun understanding. Kaya po makikita ninyo, maraming mga Kristiyano nawawala sa church pag nagkaroon ng problema. Wala silang wisdom. Po ba? Hindi nila alam kung sino yung source of wisdom. Makakala nila pag matalino ka, pag marami kang nabasang libro, may wisdom ka na. Pag tumanda ka na meron kang pinagkatandaan, akala nila wisdom na. Pero hindi. Ano po? Amen? Kaya po very blessed po tayong mga Kristiyano sapagkat alam po natin ito. At ipinagkaloob na po sa atin ng Panginoon ito. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. Ala na. Tapos na. So yun po, gaining wisdom is, kailangan po natin magkaroon ng fear of the Lord. Gaining wisdom is, ano po ang kailangan natin? Ask God and don't doubt about it. Gaining wisdom is, counselor, kailangan natin ng mga counselors, good counselors. At para po magkaroon tayo ng wisdom, kailangan po nating isabuhay. Kami rin po rito sa tumatayo sa pulpito, mas delikado po kami. Amen po ba? Sapagkat pagka hindi namin ginawa, may impart lamang namin sa inyo yung head knowledge. Pero yung banal na Espiritu ng Diyos, yung hininga ng Diyos, hindi po nyo makukuha. Sapagkat nakikita nyo pa lamang po kami sa pulpito, sinasabi nyo na, wala yan. Amen po ba? So, ganun po yung kailangan natin gawing lahat na narito na mga mananampalataya. Sundin natin ang salita ng Diyos, mag-gain tayo ng wisdom, at maganda yung ating patutunguhan. Amen po ba? Pagpapalain tayo ng Panginoon, at hindi lang po yan, malalaman natin yung true wisdom na ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo, tayo po'y mananalangin.